Jericho Rosales ang gaganap na Manuel L. Quezon. Sinabi ni Eko na I feel so lucky and happy. Tsaka parang ang tagal-tagal na niya hindi gumagawa ng pelikula, tapos boom! Isang malaking proyekto. Nag-birthday si Carlos Yulo. Nagtataka yung netizens, bumati man lang daw ba yung kahit isa sa mga members of the family, especially itong si Eldrew, yung kanyang younger brother. Ang sumagot si Chloe. Nandito pa pala yung babae na yan. Kasi nga nag-abroad pa sila. Kasi gusto nga nila out of court settlement. Gusto nila. Sabi ni Jam, nangyari lang daw yon dahil sobra siyang pagod. Hindi niya dinajustify ang ginawa niya at bigyan siya ni Jelly ng second chance. Marites! Matatapos sa February next week. Huling March na. March na. Hindi ba February, March? Hindi nga kami kausap. Alalahanin mo, may March 15. March 15 ba? Oo. Hindi ko na alam yun. Ito na naman po. Live na naman po tayo, Webis ng gabi. Ito na naman po ang Fab 4 sa Chikahan at Intrigahan. Bago ang lahat, pati muna kayo. Pati muna ako. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Ang saya-saya! Kumain yung unbearable Professor Ambet Dabus, March 15. Dalawa sila. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Saya-saya natin! Pero Manglan, umuulan ngayon ha? Nagulat ako. Alam mo sa Metro Manila, umambon lang, magta-traffic na ng bonggang-bongga. Hindi mo maintindihan kung bakit. Ambon lang, traffic agad. Hindi siya ambon, ulan. Dito ako, yung ambon ko dito. Hindi, I mean, sa Maynila, kahit ambon lang, wala pang baha. Basta pag may pumatak na ulan, traffic agad. In fairness. Pero sa ibang lugar. Wala kami sa Maynila. Ay, ano? Sa ibang lugar, umuulan-ulan. BGC. Aray. Wala tayo sa Binondo. Mayaman tayo ha, BGC ha. Ba't parang naatras yung upuan ng wala? Ganun talaga. Walang pasabi. Oo, di ba? Sa masaya tayo ngayon. Dito naman tayo. Live na naman po tayo, mga Marites. Kaya ito na po, isang linggo. Chismis! Pero saya kasi Thursday. Magpasalamat po muna tayo sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa ating Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo po ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung ating iba pang mga showbiz-related content. Totoo yan, mga Marites, di ba? Ano may March 15? Ay, mamaya ko na sabihin sa'yo. ganda mo. Confidential pa. Saturday. Sabado. Okay. Yeah. Okay, mga Marites, go na tayo. Ito na po, isang linggong Chismis! Bakit ulit? Pilitin natin, di ba? Ganun talaga para with emphasis. Ito, Ding Dong Dantes, restaurant business naman ang papasukin, PhD. Yeah, sa kauna-unahang pagkakataon. Although alam naman na lahat dahil nakabalandra ang kanyang pagbubuka. Yung kanyang standee sa mesa, di ba, na restaurant. So, ayan nga. Muling nag-renew ng kanyang pagiging ambassador or endorser ng mesa si Ding Dong sa Greenbelt 5. Wow! Nalalaman ko kanina, ito palang kauna-unahang mesa. Yes! Sa Greenbelt 5. Alam mo? Sa may ground floor yan. Kala mo sa Tomas Morato. Yes! Ay, hindi ba? Bago-bago lang yun. Yung Tomas Morato, hindi. Yun ang kauna-unahang franchise nila. Talaga? Akala ko. Ito pala ang kauna-unahan. Kaya hindi ko alam yung Greenbelt. Hindi naman pinamamasyal kasi dyan masyado. Ito pa rin sila sa ground floor? Yes. Palibasa, hindi tayo mga taong Greenbelt. Makati girl. Makati girl! Minsan kasi sa buhay ko naging Makati girl ako. Oo, tsaka nakikita ko sa bumababa ng escalator. Hello! But anyway, ayan na nga. Sabi nga ni Dong, bilang 6 na taon na siyang ambassador ng mesa at bilang andun yung suporta sa kanya at suporta din niya at paniniwala niya sa restaurant,
Kasi road to 100 ang mesa. Wow. Yes. As of now, they have 80 branches. Branches. Nationwide. Within this year, ang target nila is 100. road to 100. Wow. So, sinabi na ni Ding Dong na pang 88 branch siya. Galing. Hindi ko na sinabi kung saang lugar, pero most likely, syempre, dito lang yan sa Metro Manila. Yan. Kailangan dayuhin natin yan. Pangilang branch yun sa'yo? 89. 88 si Dong. Mga 91. Mga 91. 588. Tatanong ko kung Marami tayong mga kilalang celebrities na Yes, mga ano niyang mesa. Sina Mega Sharon. Alam ko nga rin, di ba? Marami pang iba. Yan. And speaking of Ding Dong na rin, syempre tinanong na rin siya kung ano ang mga aabangan o mga aabangan sa kanya. Sa teleserye, wala pa raw talagang definite, pero definitely magkakaroon. Yeah. Wala pa lang, hindi pa nila masasabi na kung anong teleserye, kung kailan, pero ayon sa kanya manager, sana nga raw mga around summertime. Ang tagal na huli niya. Or the most June, ganon. Yung royal family tayo, Royal di blood ba? ba yan? Royal blood ba yan? Yung may royal tayo, Royal di ba? Blood. Then, Yeah. yung movie kasi, di ba may nagawa na siya movie with Miss Charo Santos na hindi pa rin pala final yung title. Pero tapos na yon. Tapos na yon last year pa. Supposed to be, pang ano kasi yun pang streaming app lang. Okay. Pero, siguro nakita nila yung possibility at nagandahan naman. Sayang naman, Kaya diba? ipapalabas na rin siya sa sinihan. Yes. Wala pa lang ang playdate kung kailan. Pero ito- this year. This year, definitely. Sabi naman ni Ding Dong, baka within this quarter, hopefully. Okay. Then, I asked, ang tagal na kasi, actually, hindi ko na matandaan kung ano yung huling teleserye ni Ding Dong at ni Marian. Wala, Hindi yung ko rin teleserye matandaan, napakatagal na lang huli. So, I asked him kung hindi pa ba sila okay na magsama muli sa isang teleserye. Sabi naman ni Ding Dong, open siya doon, open sila doon. So, siguro, kung may magandang material, okay naman sila na para mag-reunion muli sa isang Yes. teleserye. Of course, walang iba yan, diba? kundi sa GMA Prime Time. True. Oh, yun na. Bongga si Ding Dong. Aabangan natin yan. At abang natin ang Congratulations, mesa. Dong. Ang opening. Yes, Papa Dong. Thank you muna sa mahuli ni Tetra 22,800 yen. Thank you, Uy, Tetra! Meron siyang Walang minti. Okay mo natin message niyan. Maraming salamat, Tetra. Gandang gabi, pagoda palagi, antok na while waiting sa live. Happy Chismisan Night to. Okay. Thank you, Tetra. Diretso tayo. Ito. My favorite Jojo Mendrez. Wow, ang taray naman. Chismis sa kanila ni Mark Heras. Grabe yung may my favorite. Nanalo ka ba? Nanalo ka? Hindi, talunan. Ako, natanggap ko ang invitation ni Morley. Oo nga. Tapos na. Ito po yun. Ito siya. Actually, nag-sign siya sa Star Records. Star Records PH. No, sa bago niyang album din. Kinantan niya rin. Tapos nilinong, may video ba tayo, Gracie? Yung muna kinanta. Ha? Kasi nagre-revive Nagre-revive siya ng mga songs. Revival King. Actually, yan yung gusto niyang title, Revival King. Kasi meron na siya, yung handog, ni-revive niya rin. Yung tuyo ng damdamin ng Apple. Ni-revive niya rin yun. Tsaka yung Summer in My Past ni Julie Vega. Na yun ang nag-ano, oo, yun ang nag-viral. Everyone knows me yan, di ba? Of course. Oo, di ba? Tsaka, natanong. Kasi ba yun? Kasi natanong kasi siya kung anong reaction niya yung naglalabas ang video nila ni Mark Heras. Ano ba talaga ang real score? Right? So, Ay, meron. diba? May natanong yan ni Rodel. Siyempre, lahat. Tapos biglang, andyan ba? Pero sumama ang pakiramdam, di ba? Oo, balita ko nga. Magte-text na nga lang daw ng mga answer and question sa inyo. Konti lang nga Ano, may video daw ba? Video daw ba? Okay, Ayan, dahil no? dyan, panoorin po natin. Panoorin po natin. Ang ganda, sagutin. dahil dyan, panoorin po Jojo natin. Mendrez na sinasabi kung... Bagay daw kayo, Mark. Ano ang masasabi mo sa kanya? Si Julali na lang sumagot niya. Hindi. Yun na Tado. sabi ko ano, comment na lang kasi ang daming program na nag-interview sa akin dyan na sinasabi ko nga na kahit sabihin kong hindi ay iisipin ng tao yung oo. Okay, hindi naman pala di ba hindi yun lang? eh. Diba kung sasagutin niya, parang hindi mo lang maniniwala. Kung hindi sasagot, wala rin hindi maniniwala. So,
Tapos din nga, kumanta nga siya yung bago niya single. Oo, na kinumpose si Jonathan Manalo. Yes, Yan. di ba? You know Jonathan. Of course. At dumating si Mark. Ay. With matching bouquet. Watching Pa-surprise. Diba? Kasama sa gimmick yun, ha? Hindi ko alam kung gimmick yun. I'm eh, sure. Diba? Kita ba? Para pag-usapan. Ano to? Ito po yung yung panoorin niyo po yung video. Dalawang video, ha? Morley, ha? Oo. Morley, ha? Alam mo na. Morley, ha? Dalawang video, Hindi pa ha? nanalo sa raffle yan, siya. ha? Oh, hindi ako nanalo. Ayan. Oh. Scripted na scripted. Bakit may ganon talaga? Hindi ko Tanongin natin si Mark. Alam mo, thank you. Yun ito po. para bang they are implying something, Oo. and yet, Dinideny they naman. are denying something. Yeah. Kasama na sila sa Parang video. nakikipaglaro lang, Yes. alam mong... Pero ako naniniwala ako, wala naman. Oo, di ba mabait naman yung Ay, tao? you don't believe? Hindi, teka lang, wait. Kasi pwede niya tawag dito, klaruhin kung hindi ka naniniwala na may relasyon. Oo naman. Oo. Pero si Amit, ibang pinaniniwalaan. Parang naniniwala siya. Hindi, ibang pinaniniwalaan Nag-react niya. lang ako. Wala naman ko, no? Ay, Oo naman yung tao. Pangit bang mag-react? Oo, pangit. Feeling ko wala namang Oo, nang yan, di ba? Hindi, walang romantic na relasyon. Di wala. or sexual. Ay, grabe! At least si PG mas diretso siya. Wala akong kinalaman doon. O, diba? Saka naniniwala na wala sa romantic. Walang romantic, walang sexual. Ikaw, Ambet. Nag-react lang ako. Ako wala. Basta pag pinag-guess ko doon si Jojo, kayo rin. Edi bongga talaga. Oo, diretso. Parang sabihin Teka lang, niya. wait. Sabi, hindi daw tinapos yung press con? Nino. Sumama ang pakiramdam daw. Hindi natapos yung tanong portion eh. Sumama pakiramdam after bigyan ng bulaklak. Hindi. Ano na una? Syempre, nabigay mo na yung bulaklak. Yung kumanta mo, tapos binigyan ng bulaklak. Tapos hindi natapos. Tapos na-impress ko yung that time, bago siya kumanta. Sumama yata ang pakiramdam mo, nabigay yung bulaklak. Hindi, may dapat kasi may mga tanungan. Kaya, so after magbigay yung bulaklak, hindi niya na natapos. Hindi natin alam, wala kami doon eh. Wala ka nandun. Sila nandun eh. Ano? Oo. Hindi niya natapos. Basta pagod siya. Ay, masyondan mo. Grabe kayo sa masyonda. Grabe kayo kaya. Uy, hindi. Ibig sabihin, yun. Alam mo, baka parang, tama ba yung term na sinasakyan, quote and unquote? Sinasakyan Nino. Nag-iingay kasi sila Yes, ngayon. parang Parang ba, may ingay yung Jojo at Mark na angulo. Kumbaga nagko-complement yung Tapos biglang, eto, ingay. nagkaroon ng media ko na ganyan. So, siguro Dumating ika nila, total maingay. Gamitin tigil na natin. talaga. Gatasan na lang din. Gatasa. Pinatulan pa nga ng Marites. Di ba? Dalawang video pa yung pinakita. Pato lang Marites. Ako nga nag-report doon yung may Ikaw nag-report ka para, diba? para may follow-up tayo na hindi lang basta-basta, no? Kita mo, ikaw ang nag-report or di kayo ni-invite? Diba? Hindi alam ni Morley, hindi ka close to Hindi, Morley. pero alam mo kasi noong araw, si Jojo Mendrez, paano ba? Hindi, alam naman yun, nagsusong sponsorship siya sa show ko sa radio. Dapat in-invite ka pala talaga. Kanina pa namin nakaraan eh. Anyway, sige, yan na, malinaw na. Basta invitayin natin dito si si Julia Montes, mga Marites. Sino yung si Julia mo? Julia Montes? Puro J to. Super relate sa motherly love, bro. Bakit motherly? Hindi kasi diba, ipapalabas sa mainstream yung Saving Grace na adaptation ng isang Japanese na kilalang series. Tapos ang ganda ng ginagampanan niya papel doon bilang teacher na parang kinidnap pa niya yung bata na nina Jenica bla 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 na inaabuso etc. ganyan. Tapos nagkakwento tungkol doon sa pagmamahal ng isang nanay. Nakakatawa pakinggan kasi very na siya ngayon. Hindi naman siya nanay pa, di ba? Ano ka ba? Very candid na nga. Mararamdaman mo nga yung niya, yung parang may knowledge na siya, may experience na Bakit siya. ba? Bakit ba? Ano ka nagkaroon ng Push pa natin yan, push pa! Hindi, di ba? Kasi di ba, alam naman nating lahat na mayroon na silang anak ni Coco, no ka ba? Meron na ba? Sinabi na ba? Basta ako alam ko meron. Pero parang wala pa namin, di ba? Ever. Wala ever. Ever. Hindi, siguro yung relasyon
relasyon meron, pero yung anak wala. Wala Ay! mag-amin ever. Sisegundahan ko si Millie Revillame, meron. Okay. So anyway, kaya nga naaaliw yung netizen kasi yung pagkapaliwanag niya tungkol dun sa ginampanan niyang role na ano daw niya yung motherly love, na ganun pala gagawin ng Okay lahat. from experience siguro. Yun yung sinasabi ng mga nakaka-obserba, nakapanood ng interview. Kaya sabi, relate na relate. Yun lang naman sinabi ko. Baby ko yun si Julia, na alam ko, bebe. Na in fairness, sa pagdating ng press con, mas daring ang outfit ni Mega kaysa kay kay Julia. Kay Julia. Si Julia naka-corporate, naka-blazer, tapos si Mega naka-off-shoulders. Ikaw ba naman ang pumayat ng bonggang-bongga? Kakagaling lang niya kay Dr. Ivy. Might as well. May kineme sa neck. Sinasabi ko, di ba, na tinatanggal na din pala ngayon yung mga... Kasi ginawa siyang din ng Ivy Clinic, ginawang parang teaser. Na, ito yung ginawa ni Mega, tapos biglang pinakita yung press con na yan. Na, Payat siya talaga. Kaya kailangan off-shoulder. Yes. Para kitang-kita ang Diba? Tapos biglang nasa pinakaharapan naman itong si Eric Fructuoso na puro mukha. Pogi naman. Pogi naman, pero tingnan mo naman siya ang pinaka dyan. Sino yung katabi ni Janice? Si Elise Hoson. Alice Hoson. Si Mako. Na sila po ang mga makakasama dyan. Plus si Jenica Garcia dyan. Tsaka sino pa yung Janice de Belen, maganda yung ilong na lalaking Pinocchio. na artista na lalaki na gumaganap sa mga Barbie. Yung kanyang BFF, Sino nga ba? Christian Bablo. Christian Bables. Yan. JC Santos ang nasa isip ko, sorry. Si Christian. Ano nga nangyayari sa show na to? Pwede naman din Pinocchio. It's Thursday. Di ba next week kasi behave na tayo, malapit na magmahal na araw, matatapos na yung Bakit mahal na araw ba next week? Kaya ba Ash Wednesday? April pa mahal na araw. March 5 ang Ash Wednesday. Pero April pa ang mahal na araw. Pero 40 days yun from the Ash Ito Wednesday. nagtatalo-talo tayo. Season, Hindi kasi curious tayo dito sa magiging backdrop natin. Kung di ba? may graduation ba dito? Summer. Puno dyan. Matagal pa ang graduation, mga kapatid. Bili kayo Kailan na ba ang graduation? Di na Coconut ba? trees. June pa. Tapos sa mga mga buha-buhang. Yeah, tapos may puno-puno. Tapos, Ay, tama. Pwede tayo magbuhangin dito. Tapos na tayo. tapos naka-shorts. Di ba? Naka-shorts. Yung mga maiiksing shorts. Bak, maganda legs ko, no? Pek short. Ano yan, Rose? Alam mo, si Rose ang naglalaro sa kanya lang nagagaling, ha? Kasi yun naman talaga yung tawag doon. Tama naman siya. Wala naman mali siya. Diba? Arden, wala mali siya yun. Pero si Arden, tawan-tawa. Bakit? Nung bang sumigaw sa teaser Yun talaga tawag di ba? doon. Yung si Kim Chu nga sumigaw nga sa teaser ng pelikula. Hay, nasilip niya ang cookie ko. May mali siya Pero ba yun? cookie ang sinabi, hindi. Ay, bakit si... Oy, alalahanin mo, si Pokwang, Sino? sa nasanay tayo, palayo ni Pokwang, Poki. Tanggap na tanggap yan at hindi yan. Sumabi ka. Halika, kwento na lang tayo, magbalita na lang tayo. Pwede sila maglagay ng puno dito. Yun nga may Sa coconut. recess na, ito naman, ituloy na po natin. Duyan. Marites. Duyan. Uy, may duyan talaga. Kung balita muna tayo, Jerry Gonzales, gaganap na Manuel L. Quezon. Yes. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe, kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Yes, eto na nga in-announce ang TBA Studios na si Jericho Rosales ang gaganap na Manuel L. Quezon. At syempre, sinabi ni Echo na I feel so honored to be with this team coming to a script like this which is so potent and so entertaining. I feel so lucky and happy. In fairness naman, Nagkaroon na ng diba? outfit chuchu, Naging maganda no? naman din yung response ng mga netizens sa parang na-excite naman sila na si True. Echo ang gaganap na Manuel L. Quezon. Tapos parang after a day, si Karil naman yung nag-post, siya magiging first lady, si Aurora Quezon. Correct. Sabi nila, syempre,
yung kwentong ito may puso kasi hindi lang naman sa pagiging naging presidente ng Commonwealth Sino yung si katabi? Manuel Si Jerry, ito si Manuel Quezon. Si Manuel Quezon na yung yan. bata. Grabe. Rose. Rose ano na? Ano ba, Rose? Si Jericho ito. Ano sa Manuel Quezon? Hindi, Jericho kasi ito yung totoo Manuel Hindi Quezon. artista Kung, yun. kung nakafocus na si Rose, alam mo yung pagkakatanong, sino naman to katabi niya? Rose yan yung Manuel L. Quezon presidente, himself. ah. Siya yung naging presidente ng Commonwealth. Tsaka siya yung isa sa buhay ang sa pelikula. Biopic yan. Huwag mo namang question eh. Pero paano may nauna nang gumanap na Manuel Quezon last 2 years ago lang yata, di ba? Si Bagatsing ba yun? Parang kamukha Hindi ko kasi. hindi Hindi ko matanda. alam. Si Raymond Bagatsing lumabas. But anyway, yan yung parang sa series ng PBA na Yes. Henry Nauna Luna, siya. Goyo, tas merong Quezon. At parehong successful tong dalawang nauna na to. True. ano? Kaya naman, syempre, na-excite sila dahil alam naman ng mga tao, lalo ng mga nakapanood nitong General Luna at saka Goyo, yung kalidad na ginagawa nila mga pelikula. So parang syempre, feeling nila, syempre, dito kay Hindi lalayo. Echo, lalong bongga naman din. Dahil isang director lang yan, si Gerald Tarog. Ayan. Yun lang naman. So, Yes. sayang Sayang. ang tao sa pagganap ni Echo. Tsaka parang ang tagal-tagal na niya hindi gumagawa ng pelikula. Tapos, boom! Isang malaking proyekto. Historical, correct. Oo, diba? Bagay naman siguro dyan si Jericho. Kamukha naman niya ang... Oo, pero kinu-question mo kung Tunay. sino yun. Sabi ko. Alam mo, kamukha kasi nung totoong Manuel L. Quezon. Yung ayos ni Jericho. Yung totoo nandito. Alam ko na si Jericho. Alam, yung totoo, hindi. Hindi, yan. Ito, Yan, alam mo yan. si TJ ba? TJ Monterde. Trinidad. Manotok. Trinidad. Trinidad. Monotok. Si TJ Trinidad. Oo. Di ba? Oo. TJ Trinidad, matanda na si dyan. Kamukha nga, Kamukha kahawig. nga. Kaya lang niya si TJ. Kaya akala ko. Nasaan na pala yun? Oo. Alam mo, naglaylo na siya. Ay, naku, may surpresa kami Ang sa tagal inyo. na niya, ano. Yan ang umarte yun eh. Nandyan siya. Oo. Pero ang tagal na. Favorite ko din yun. Alaga ni Annabelle yun eh. Annabelle. Pero ewan ko, kay Tita Annabelle pa ba siya? Oo, dati noon, di ba? Nung nakilala natin. Marami bang Annabelle? Ano nga nangyari dito, no? Oh, anyway. Hanapin mo. Ito na mga Marites. Ito, Ellie Buendia. Nilinaw na hindi tungkol sa TVJ ang classic song ng Rachel Reds na Spolarium. Oo, kasi yung Yes. Spolarium na yan, 1997 pa yan. Tagal na ba yan? Yung song na yan. Isa siya sa mga chef. Lahat naman ng kanta ng Eraserheads ay sumikat. Correct. Isa na ang Spolarium. Tapos, chismis na yan noon. Kasi nabanggit doon sa lyrics si Enteng at Joey. Parang ganon. So, in short, pero parang wala akong matanda. Well, bata pa naman ako noon. Kung talagang tinanong sila na, may kinalaman ba to doon sa... Kasi parang nire-relate nila yan doon sa issue ni Pepsi Paloma. Ngayon. So anyway, hindi ko na matanda kung tinanong siya. Pero ngayon, recently, bilang merong issue doon sa pelikula na yon na Pepsi Paloma, Na hindi na pinag-uusapan. Oo, na hindi na. ngayon, napag-usapan Ano ka ngayon? Ano ka ngayon direct na ano? Pinag-uusapan ngayon, pero si Ellie Buendia na yung natanong. Kasi nga, yung Spolarium ba, may kinalaman doon. Sabi niya, hindi. It's not about TVJ, it's not about Vic Soto, and yung kung ano man yung nangyari kay Pepsi Paloma. Yun ang sabi niya. Tsaka sabi niya rin, I was such a huge fan. They were my heroes. I wouldn't dream of writing a song to tarnish my heroes. So I think that's the most ridiculous rumor. Ayan. And I will maintain until today that it's not about them. It's not about Pepsi. Yun naman ang pagkaklaro ni Ellie Buendia. Klinaro na rin niya, di niya sabi, about what nga ba? Ay, hindi naman niya binanggit. Magkaklaro ka na rin lang, di dapat sinabi mo na. Ano Hindi nga ba ang Espolario? Actually, Yun yung yung painting. painting ni Waluna. Pero actually, binasa ko nga ulit yung lyrics. Well, hindi ko mag-gets. Pero nabanggit kasi yung Enteng and Joey. Pero parang kasi play of words lang Or, eh. kasi yung name naman ng Enteng at Joey. Common naman yan. Yes. Parang common siya, kanto, name na, alam mo yun? Tsaka hindi, Saka yan na naman kanto name. Pero hindi, play of words lang. Ako feeling ko play of words. Hindi ko alam kung ano yung talagang storya. Wala, hindi naman niya sinabi kung ano. Tapos, nag-react din naman si Tito Sen. Ano masasabi niyo na sinabi ni Ellie Buendia na heroes kayo ng ni Ellie. Siyempre, natuwa na. Sabi niya, kami naman din na, kumbaga, sila yung bagong henerasyon. Kumbaga, based sa kanila, from their generation, siyempre, bago si Ellie Buendia at ang E-Head. So, yun lang. Pero hindi na natanong si Tito Sen tungkol dun sa
Hindi daw yung tungkol sa inyo or hindi na wala namang ganun. Basta nagkaroon lang ng mutual admiration. Yun na. Yan lang. Hi, Ellie. Eto. Kaloyulo, Dedma Chloe. San Jose. Wala kasing palido eh. Kasi kayo hindi nga siya sikat. Charot. Dedma sa hindi pagbati ng family sa birthday. From ano ito? Nag-birthday din kasi itong si Carlos Yulong. Pebrero din pala itong hitad na ito. So anyway, nagtataka yung netizens kasi ang dami mga kaanak din at mga close friends itong si Kaloy na parang kamag-anak din niya na kaya lang mas kaibigan ng Turing na tinatanong kung bumati man lang daw ba yung kahit isa sa mga members of the family, especially itong si Eldrew, yung kanyang younger brother na awardee rin at isang gymnast din. Tapos sinagot ang sumagot si Chloe. Chloe ang sumagot. Napakaano talaga niya? Di ba nakakaloka siya, di ba? Nakairita. Sorry pero nakakairita talaga. Nandito pa pala yung babae na yan. Wala na ba yan sa Australia? Hello, mga Australian friends. Sagot na yan, reply niya. Diba? Why would you invite people to your birthday when they don't even bother making an effort to greet and celebrate you? Kung gusto mo yung mga ganong bisita sa birthday mo, ikaw na lang sis, ang taray. Kasi nga nag-abroad pa sila. Na abroad ba yan? Sa abroad nila sinelebrate. So sa lahat ng mga tao ngayon na-confirm na talaga nga, nabilog na talaga daw ang ulo nito ni kasi masyadong na itong si Chloe sa kanyang, ako bagang paghawak sa ulo ni Hawak sa ulo! Anyway, may kasabihan, di ba? Sa lieg na lang, sige. May kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Ikaw rin. Tama. At saka at the end of the day talaga, walang iba. Oo. Iwanan ka ng lahat ang pamilya mo, hindi. Yan eh, red flag yan eh. Hindi sa marunong namin ng red flag. Baka colorblind din siya. Black flag na. Black flag na yan, no? So anyway, yun nga ang inintay ng lahat na sana very opportune time for the family na mag-patch up man lang o magparamdam pero hindi nga daw po naganap. So, yun lang. Dead man na lang sila. Dead man na rin tayo. Tama. Balitan lang natin ang engagement ni Cedric Juan at Kate Alejandrino. Ay, kilala mo yan, John! Oo. Ayan na po, naging open na sila sa public. Diba? May mga pictures yan talagang... Diba? Talagang... Akala ko nga nag-dirty finger yung picture. Diba? pagkala-kala. Akala ko kasi yung nakita pala, diba? Yung engagement. Pero matagal na sila, di ba? Parang matagal na sila magkarelasyon. Showbiz ba itong girl? Theater actress. Theater actress siya. Ano din, gumagawa din ng movie. Gumagawa din sa pelikula. Okay. Wala pa naman yung bago nilang mundo na. Yun. So, what's next? Wala pa nga yan. What's next? Okay, hintay na lang natin mga Marites. Ano yung what's next? After the wedding, ganyan. Wedding, di ba? What comes next after the wedding? Hiwalayan. Tsaka Si Cedric ano nga ulit ito? Cedric Juan yan. Nung nabas sa pelikulang Gombursa. Na nag-wagi siya ng best actor doon. Pero hindi kaya maka-apekto yan kasi alam ko, siya yung parang pinaka-prime or ginugroom ng Media Quest or TV5. Dati lang For stardom. Taray ng stardom. Hindi kasi talagang seryoso sila siya ba? kapag buo ng mga pool of talent. Siya na ba ang pinaka-ano? Tingin na naman tayo. Kasi sabi niya kasi, ginugroup tapos may segue siya. Siya ba? Hindi ba si... Tapos biglang nagkatingin na kami. Ay, feeling ko yun. Feeling ko yun. You never can tell. Marami daw kasing baka ito yung serious actor. Ito seryoso naman kasi may award din na. Exactly. Baka nga. Talagang gano'n lang sinabi ko. Sa bahay ka din. Mula nagtatanong na naman ako. Tanong ba yun na ano? Tamang innocent Pero yun person. obvious nang ginugroom talaga. Di ba? Bilhin ba naman yung kontrata? Oo. Anyway, di ba? So ilan ba sila ginugroom? Hindi ko alam Cedric? sino. Kaya marami kasi nga, seryoso ngayon ng TV5 o ang Media Quest sa pagbuo ng kanilang pool of talent. Kumbaga parang homegrown din nila kung may Kasi nga magkakaroon nga, ibabalik ang Artista Academy. Wow! Hoy, naging host ako niyan! Wow! Nagiging host ngayon ay sino? Baka ibabalik din si Mr. Naku, mukhang hindi. Mukhang hindi. Kaya matapos mong tanggihan yung singgaling? Ng 3 beses. Diba? Talaga. Pero isang beses lang naman nag-Artista Academy, di ba? May meron ng host ng Artista Academy ngayon. Na-report na natin to na tinanggap na niya.
Talaga. Hindi ko alam. Teka, wait, hindi kami ang main host eh. Ano kami yung Artista Segment Academy host. break time. Kami yung parang sa PBB yung tawag doon yung Taga-balita. parang behind the scenes Yes. kami. Hindi kami ni Valin. Pero once nga lang talaga Ayun. nagkaroon. I know si Julia Barreto Balin. daw ba? Oo nga yata. Ang Barreto. Oh, yan ang balita mo. Oo, Ang diba? balita na Julia Barreto. Yeah. Well, Sino ba ang host dati? hindi ko na rin maalala. Ang winner niyan, definitely Si Abrenica. Si Vin Abrenica tsaka At saka si yung Sophie napakasama, Albert. Sophie Yes, si Albert. Sophie Albert. Ay, Ganda mo. Siya ba? Dalawa Si ang Sophie ano. ba? Dalawa. Isang beses lang ba nag-artist? Dalawa Isa pala. lang. Hindi ko na alam kung may sumunod. Hindi, may sumunod pero hindi Artista Academy ang tawag. Okay. Ay, yung mga Si Ritz singer. Ritz Oo. Azul. Oo, yung mga... No, hindi, Ritz yung Azul. sa Bago pa yun GMA na. yun eh. Academy. Hindi. Hindi, nauna TV5 sa yun. TV5 series. So, I think dalawang beses nagkaroon ng Artista Academy. Tapos yung isa, si Morissette, hindi, ano siya, Artista Academy din yata. Hindi, Star something. Oo. Star Keme. Kanta. Ano yan? Pero siya ba yung winner? Parang hindi pa nga yata Hindi siya siya ang nag-win winner. doon. Talaga din yung binabalikan ng mga Star ganun. Sorry. Oh, Star yan. Quest, oo nga yata. Hindi, ABS yan. Congratulations din kay Cedric ng mga- and Kate, di ba? Yun talaga yung balita kung saan napunta. Oo, ha? diba? Cedric and Kate, congrats. Okay, ito naman. Jam Ignacio, gusto pa rin matuloy ang kasalihan ni Jelly Au, PhD. Naku, ewan ko sa'yo. Nahuli na ba siya? Talaga. Lumitaw na. Nagsalita na Interview na kasama siya. yung kanyang lawyer. Pero ang balita ko, hindi sila yata nag-report o umappear sa NBI. Parang nagpakita sila sa RTC ba? Kung Hindi saan korte, sakop din yung kaso. Oo, Kung tama ako, ha? Hindi, nabasa kong statement ng lawyer kasi gusto nga nila out-of-court Oo, settlement. gusto nila. Kaya nakikiusap siya, napag-usapan nila, ituloy pa rin ang kasal. At sabi ni Jam, Mahal na nangyari mahal. lang daw yon siguro dahil sobra siyang pagod nung araw na yun. Grabe naman yung mapagod. Si ganun yung Pagpagod pala ng bubugbog. Oh, pagod, posibleng Stress, selos. overwhelmed, ganon. So, siguro daw po, halo-halo na. Sabi niya, hindi niya ginajustify ang ginawa niya, alam niya daw mali. Pero, ayun nga, posibleng yun daw ang naging dahilan. Pero, nangangako daw siya na hindi na mauulit. Bigyan siya ni Jelly ng second chance. Nope. At ituloy nila ang kanilang plano at pangarap na bumuo ng pamilya. Anong nagsasalita? Ano ang reaction ni Wala Jelly? pang reaksyon si Jelly. Pero ang alam ko, yung kapatid yata ni Jelly ay syempre kumukontra. At parang Siyempre sinasabi naman. na Sinabi nga na kapag eto lang nabasa ko to pero hindi ko naman confirm kung sinabi pero more reliable naman yun yung site. Ang sinabi ay kung babalikan mo pa yan magiging kwento ka na lang talaga. Tama naman. Oo. Pero hindi natin masabi kasi alam mo, lagi ko naiisip niya. Si Kit Thompson, natatandaan niyo? Oo, yung nabugbog din ng girlfriend sa Nag-attend pa Tagaytay ako yun. ng media ko nung girlfriend. Tapos nagulat Sino na ang lang girlfriend? ako. Parang Basta after ano rin. a month or two, mga few months, nagkabalikan. May mga ganun talagang baliw na. Alandoni, sorry, pangalan niya? Ana Alandoni. Jalandoni. Parang Alandoni, Alandoni. Gano'n. Ana Alandoni. So ito, wala Hindi pang... mga Jones. Wala pang reaction si Jelly Au. Si Jam ang nakikiusap at nagsasabi na ayun nga daw, sobrang mahal na mahal niya si Jam. Si Jelly. At alam naman daw ni Jelly kung gaano siya ka-protective din kay Jelly. Pero kung Magpakulong muna siya. Oo, ayun na diba? nga. Speaking of kulong, talagang may kaso sa kanya na isasampa o pwedeng isampa, which is violence against women. Avowsy, violence against women and children or something. Hindi rason yung stress, pagod, and Yeah. everything. Oo naman. Nakakatakot yung isa. Pag na-stress ka, At saka yun na yun nagawa niya minsan, Ayan na. posibleng mauna. Yun ang pinaka- Pero parang may black eye din si no? Parang may black eye si Jam. baka Sa naman ang interview. laban din si Jelly. Pwede din posible, naman. oo. Ano to? Pinaya mo lang punching bag ka. Oo, basta. Olviga. Alviga, success Ni dahil Edgar. sa Mochano section ni PhD. Hindi ko inabutan kanina yan. Ano to? Yung Astin. Si Astin.
Yes. Alam mo, in fairness, alam mong meron na siyang arrive. Kasi bakit? Mapapansin mo yan sa MediaCon pa lang eh. Yes. Kasi very interested na yung mga media, yung mga vloggers to talk to dati her. nun, hindi. I mean, alamin kung ano pa ang mga interesting. Napakalakas daw nito lalo na sa social media. Ito ba yung nasa gitna? Ay, sorry. Ayun Yan siya, si Astin. Bagets na bagets. Alam mo kasi, ang kwento niya kasi, talagang formula eh. Yung rich boy. Okay. Rich Tapos boy. ito, binubuli-bully, pero lumalaban. Mga ganun. Parang kay walang Andres yan, nature diba? garden. Kaibigan ni Andres. Ay, yun yung Club kapareha. team. Yeah. Oo. Andres. At Andres sila Mula. dyan eh, pati Mula. si Rab. Oo. Yun, namang... Yung tsaka yung Japanese yata. Yun nga yun. Yan, malakas talaga sila ngayon, yung mutya ng Section E. Kaya, naniniwala ako, magkakaroon to ng follow-up. Yeah. Yeah. So, hindi din nila ina-expect daw na ganyang kainit yung magiging pagtanggap sa kanila. Yung mutya ng Section E kasi isang galing din sa Wattpad. Yan. Tapos, syempre, basta daw siya, focus lang siya sa work, wala pa namang anything. Sabi niya, wala namang mga ligawan, walang mga ganon. Basta silang tatlo daw ay pare-parehong mga nakapokus sa work. Mukha nga kasi tinanong namin kung nung Valentine's ba may paandar man lang yung dalawang mga partners. Lalo na si Andres. Naku, wala! Ay. Nag-taping daw sila noon, work. Wala ni. Hindi mo na nagbigay ng chocolate or rose or what? Wala daw. Wala daw. Bata pa, wag. Pero Hindi naturuan ni Aga? Charot! Ay, ano ba? Actually. Ayan. Pero nakakatuwa Andres. naman. Siya ay super proud kay Andres at humahanga kasi nga hindi din niya akalain na ganun ka bait daw, ka-humble. Kasi syempre, let's face it. Totoo naman, totoo. Bulak yan. At alam natin kung gaano yan hinubog at pinalaki ni Aga at saka Ni Sherlyn. Yes. Mga bebe natin yan. Yan. Wala kay Carlo. Alam mo kay Carlo. Oo nga, isunod na natin. Wala. Sunod na. Si Yeah. Astin, alam mo, sa ngayon para, aminado naman siya, parang ginugroom siya na Malanadin Lustre. Which is good. Pwede naman. Yeah. Maganda rin ang boses niya kasi galing yan sa P-pop. Then, simple lang, ganon. So sabi ko nga, ikaw ba, hindi ka ba magbabago pag sikat ka na or what? O di syempre, sabi niya, hindi po. Sabi namin lahat, nadinig na namin yan. Di ba? Pero yun nga, wish namin sa kanya, sana wag siyang magbago. Kasi yung kasimplihan niya at pagiging mukhang magaan siya eh. May ganon, di ba? Binuwag. Hindi, yung very Charot lang. Nabutan ko na lang siya kanina, patapos na, isa-segue na nga natin dito Kay sa sunod na Carlo. report. Oo. Ano report kay Carlo? Carlo Aquino. Pumirma na siya, bumalik na siya sa Viva. Contract signing rin. Dati siyang Viva na rin. Well, dati siyang ABS talaga. ABS talaga siya ever Tapos since, diba? nag-Viva. Bumalik Basta na balik. ABS. Kumusta si Carlo? Kaloy, kanina, nagpaiwan nga ako kasi may chikahan kami. Nagpaiwang ka. Kaloy. Kaya sa isip ko yun Diba? Oo. Naman, di ba? Kaloy, diba? Pero alam nyo, ang ganda ng aura ngayon ni Carlo. Yeah, kwento mo. Gwapo niya ngayon. Basta iba kasi kilala natin si Carlo kilala din natin siya kung paano mag-style. Pero kanina kahit naman ako nagulat, parang Hindi, magaling yung stylist niya. Maganda nga yung outfit siya niya nga kanina. gumagawa. Siya lang. Siya lang yun? may nagtanong nga bakit parang iba ang looks mo ngayon, iba ang style mo ngayon. At iba siya magsalita na sinanong mo, bakit iba ka na mag-emote? Iba yung ganyan. Ako naman, personally, in all fairness to Carlo, never ko naman na-feel na umiwas o yung gano'n. Kasi pag sabi niya, okay na yun, pero pag na yun, gano'n siya. Siguro sa ibang mga media na hindi niya masyadong kakilala. Or komportable. Komportable. Baka medyo ume-exit. May ganyan drama yan Ayun, hindi mo iwan. Pero ngayon, ano siya? Machika, sabi ko, ang daldal mo ngayon Tapos tinanong ko rin pala siya if he's in a happy place right now. Sabi niya, oo daw. As in, pwede niyang sabihin na ngayon ang pinaka-happiest niya. Hindi man jowa niya moment. Asawa niya si Charlie Dizon. Diba sabay pa yun? Kasi, grabe. Kinasal, di ba? Grabe yung paninigaw sa'yo, di ba? Parang girlfriend lang kasi. Yung sinigawan ka talaga, Joe. Pero ang gusto ko
ako doon sa bahagi nung chikahan kanina. Yung sinasabi niya na nangangamba na rin siya kasi yung anak niyang babae na lumalaki na, nasusubaybayan niya. Parang natatakot daw siya pagdating ng araw na hindi niya alam kung paano magre-react pag yung may manliligaw na or what. Kasi ngayon, natutuwa pa siyang kalaro na bini-make-up-make-upan siya, inaayusan siya. Tapos biglang, pag binabalik na niya doon sa nanay, yung sepangs ba na parang heartbroken daw siya na ilulukot. Kasi alam niya matagal na naman silang hindi magkikita. May mga ganong chika. Tapos yung chikahan namin after, saka na lang, sa susunod. Basta kung meron siya ulit bumalik siya sa Viva at pinayagan naman siya ni Direk Laurenti Jogi na pakawalan siya. Di ba, Kaloy? But anyway, alam niyo ba 3 beses daw siya nagpabalik-balik sa kay Star Direk, Magic siguro. para kay Direk magpaalam. Pero unang paalam pa lang niya, pinakawala naman siya. Maayos. Pero alam ko ano yung kay Carlo na yun eh. Siguro parang gusto lang niya makasure na maayos. Kasi siyempre doon siya Kaya sinabihan daw siya ni Direk Lauren, di ba ka ano na kita? Pinayagan na Okay kita. Parang gano'n. Tapos among na magagawin niya, kung ano lang daw yung bibigay sa kanya ng Viva. Tapos sinanong ni Ross, baka mag-Viva Max ka na. Tapos biglang naggiling-giling Naghubad na ng gano'n. ano. Kaganon siya. Pero hindi. Hindi daw. Grabe naman yung may napasigaw dito ng sabi. Hindi mo sinabi. Pero alam niyo kung ano, sinabi ko din sa kanya to, na-excite na ako na mapanood. Sa Viva Max? No. It's okay not to be okay. Kasi napakaganda ng role na gagampanan ni Carlo dito. Siya yung gaganap dun sa mentally challenged tama, na character. Yeah. Na doon sa Korea, nanalo yun ng award, yun ang gumanap. Napaka-husay naman talaga ng Korean actor na At yun. kaya-kaya niyang gawin yun. Yes. Plus may mga future pa siyang gagawin. Kasi may mga collab na nangyari sa isang Japanese chucho, ganyan-ganyan, na itutuloy ng Viva na para sa kanya. Kasi kumbaga nagkaroon na daw siya ng pangalan doon sa regional na South Korea, Japan, ganyan-ganyan. Di ba kasi dapat kasama siya sa Squid Game? Ayun, natalo rin niya kanina. Kaso nga, lock-in ba siya dito? Pati, sabi siyang cross point eh. Pero mukhang wino-workout pa. Niya. Wino-workout pa ulit. Isang Japanese kilalang actor. Ang ganda pa naman ng role niya, yung Indian ata. Dapat siya yun, di ba? Sam Milby, diretsong sinabing di na sila friends ni Moira de la Torre. Yes, without batting an eyelash. Yes. Sa interview ni MJ Felipe, tinanong siya kung kamusta sila ni Moira. Sinagot niya na hindi na sila we're not close anymore, we're not friends. Tapos, Ba't naging sila ba? Hindi, close sila nung araw. Close sila nung araw. Kasi natatandaan ko na nagsisimula pa lang si Moira, tumira pa si Moira sa bahay ni Sam Milby. Tapos, di ba, naglabasan yung issue na in-unfollow ng mga cornerstone talents si Moira. Including Sam Milby na, ayan nga, tignan mo, nakaangkas pa si Moira kay Sam Milby. Ganyan sila ka-close nung araw. So, naitanong siya ni MJ Felipe kung kamusta. Napatigil siyang konti, pero sinabi niya na hindi na sila close, hindi na sila magkaibigan. Siyempre, bilang reporter, tatanungin mo, bakit? Correct. Ang sagot lang ni Sam Milby, it's a very sensitive issue or topic na ayaw na raw niyang sabihin pa kung ano. So, tinanong din siya kung gaano katagal na. Ang sagot naman ni Sam Milby, late last year pa. Yun. So parang mararamdaman mo na... pa lang naman February pa lang. Parang mararamdaman mo kay Sam na parang uncomfortable na siyang mag-expound pa. Nasabing hindi naman daw siya third Hindi party. daw, wala daw third party. Kinonfirm niya rin yung... Hiwalayan. Yes. Kwento mo nga. Hindi, parang kinonfirm. Pero parang tayo sa atin, confirm na. Kaya nagulat ako doon sa mga headline. Sam Milby, kinonfirm na. Ngayon pa lang kasi talaga nagsalita. Pero sa atin, parang confirm na. Pero ito, finally, sinagot din ni, alam na nila. Ni Sam Milby na wala na sila at walang third party. Yes, hindi si Moira. Hindi, Ay, sorry. But anyway, misteryo pa rin. Ewan ko kung kayo, alam kayo kung bakit ba in-unfollow nila si Moira, bakit ganun na lang na hindi na close, hindi na kaibigan. Hanggang ngayon, sa akin, wala akong alam kung anong talagang dahilan. Pero ako, eto lang sa tagal na natin sa industriya na to, aminin nyo, pag may magkaaway, merong may issue, hanggat maaari nga, kumbaga sukol na tanungin mo, magkaaway daw kayo, hindi daw kayo okay ni ganito. Kasagot pa yan, ano, okay naman, no? May konti pang ano, ayoko diba? na lang pag-usapan, sa kanila. They will not talk. But this time, inamin. For Sam Milby, correct. Directly aminin na hindi na kami magkaibigan. Hindi na kami close. Wow.
Second, para halos lahat ng cornerstone artists. Yes, so. I mean, who else? Eric Santos. Si Eric Ian Santos Constantino. Si Eric na parang, as far as I know, parang wala namang masamang tinapay. Correct. Yung ganyan. Napakabait ni Eric. Si Ian Constantino. Nababait din yun. Exactly. I mean, or si Catriona Gray Even Catriona Gray. Oo. Ay, alam mo, ito talaga may iwan sa isipan eh. Kahit ako, ito talaga naiiwan sa akin. Anong ginawa ni Moira? Gaano katindi ginawa ni Moira? Anong totoong ugali ni Moira? Yes. Kasi for them to do that, diba? It must be that deep, that yung ang laki ng weight, diba? Minsan maintindihan mo, halimbawa kung si Sam lang tsaka si Moira. Yes. Kasi yung iba pa mga artista na, di ba? Naggumawa ng gano'n para sabi, lahat sila. Si Moira na may diferensya. Kasi para magkaisa silang lahat. Parang gano'n. Pero pinag-uusapan lang po namin, hindi namin hinuhusgahan si Moira dito. Pero mapapaisip ka nga. Pakantayin na lang natin si Moira. Okay. Nasaan ba siya? Pero hindi, diba? Parang, kung ako naman si Moira, ay, dapat mag-go out of her pwede ka na way. mag-reflect din. Dahil, kasi ano to sa nangyayari ngayon, parang siya may burden of proof ngayon na ano. Ay, kasi mahal na araw na. Hindi, pwede rin palang kasi inisip na si Moira yung dahilan. Kasi di ba meron di isang video tayong ni-report na si Catriona Gray, dinedma niya si Moira. Doon sa ano, Well, I think, baka kaugnay pa rin yung pang-dededma o kumbaga na yung the list na pwedeng gawin ni Catriona during that live or that event. Kasi syempre siguro para kay Catriona I cannot. Siguro nga, di ba? Kaya nga siguro talagang medyo malalim. Matindi, di ba? Moira! Magpaliwanag At ka. para tanggalin din siya ng cornerstone, di ba? Management niya, di ba? Ito, dire-diretso po tayo mga Marites. Ito, Bimla Santos at may pang UP Gawad Plaridel Awardees. Pinapurihan sa Plaridel reception event. Yeah, Prof? kanina po nangyari yan kasi sa Plaridel reception, parang ni-launch yung Plaridel Journal na ang ganda-ganda dahil malaking bahagi nitong journal na to, yung mga balita, mga issue, mga artikulo tungkol sa mga artista, mga palabas sa TV, etc., etc. So, na-invite dyan yung lahat ng mga awardees simula noong 2004. Ang pinakaunang awardee ng Gawad Plaridel sa pangalan ni Marcelo H. Del Pilar na tinuturing na siyang father ng journalism sa Philippines ay si Ma'am Eugenia Apostol ng publisher at editor ng Philippine Inquirer. Tapos sinundan niya ni Ate V. Isa-isayin ko lang kasi ayaw ko magkamali. According to the year. Noong 2005 si Ate V, 2006 si Tia Deli, 2007 si Cheche Lazaro, 2008 si Pacheco Ciares, 2009 Kidlat Tahimik, 2011 Eloisa Cruz Canlas, 2012 Rosa Rosal, 2013 si Pete Lacaba na nagkita kami kanina na nakakatuwa siyang kasi kasama yung kanyang atawag si Tita Mara. Medyo may edad na hindi na ako nakilala. 2014 si Nora Honor, 2015 si Ricky Lee, 2016 si Francesca Custodio, 17 si Tina Monzon Palma, 2018 si Jessica So, 2019 si Bonifacio Ilagan at 2023 si Manuel Mr. Shuli Urbano Jr. Mapapansin nyo, 2019 na kasi nagkaroon ng pandemic, hindi nagkaroon ng awarding. So kanina, ni-relaunch yan uli, tapos may mga journal. Ang inyong lingkod from Marites University ang napag-utusan na pakiusapan ni na Ate V at saka ni Miss Jessica Soho na i-represent sila dyan. So ang saya-saya lang nung occasion kasi karamihan nga parang showbiz may mga kaya lang syempre ibang level kasi academe ang pinanggagalingan. Masaya lang. So congratulations. Favorite ko dyan si Kidlat Tahimik. National artist yan. Yes. Sa Baguio yan naglalagi. Yes. Talagang consistent siya sa costume niya ha. True. Talagang emo. Masaya siya interview niya. Okay, ito mga Marites, fans ng BMX, tahimik po ngayon at wala pa yatang bagong ginagawa. Ay, bakit? Hindi ko alam. Basta nabalitaan ko lang na yan, di ba? Every week dati, every week dati, di ba? 2-in-1 nga for the... Di ba? Napansin ka yan? Bakit wala yata? Ba't kaya? Parang tumahimik. Meron something happened along the way yata. Yung dating... Hindi kaya... Totoo yung kay Senator Jinggoy yata na tingin mo? Panawagan. Sabi lang hindi nila. Hindi naman yung pinus ni Senator Jinggoy. Oo, pero parang tumahimik na rin, di ba? Pero grabe, 15 million plus subscribers yun. Oo, di ba? At saka wala pa naman silang jurisdiction, di ba? Over nga, BMX. pero baka naman nga hindi natin alam. Hindi natin alam. May mga... Di ba usually sabay, nagko-question, alas weekly tayo naiimbita dyan, di ba? Yung apat kong alaga walang ginagawa kaya nga, si
si Rob Ginto napunta na sa mga batang liles, kumbaga. Tapos parang si Yen Durano, umalis na yata sa Viva Artist Agency. Ayun. O baka naman kasi sa dami na nagawa nila, hindi na sila masyadong nagpo-promote. O hindi na masyadong pine-press. Kasi meron na doon sa ano na lang. Hindi kaya gano'n. Di ba? Kasi 50 million plus nga subscribers. Ayun na lang nila. Baka sa press con na sila Or nagpipiyat. pwede rin namang i-replay na lang yung mga nakaraan. Pwede i-replay. Nandun na pala yun. Hindi, nandun na yun. Pero pag titipid, I doubt. Hindi naman siguro. Hindi, sa press con. Baka Ay, yung kanina nga, back to back eh. Baka doon nga ibinigay kaya wala yung Ay, Viva grabe Max. ka. Back to back ba yung kanina? Yes. 2 o'clock saka 4 doon na nga lang ako umabot sa Baka ano Kasi Dahil- baka hanggang back to back lang sila. Kapag nag-press con pa sila sa VMX, hindi, back to back, back to back. Baka dahil nga nakiklik ngayon yung Astin at Andre. Yun, mga Baka nakita sa nila, Viva One. mag-focus tayo ngayon. sa mga bata naman. Wholesome naman tayo ngayon. Pwede, I agree. Diba? Yes. June, payag ka ba sa ganon? Hindi. Viva Max is live. Di ba? Totoo ka. Masaya kasi yung Viva Max eh. Oo, Diba? ibang ano Masaya naman doon. kapag, di ba? Ako rin agree. Di ba? Masaya lang, di ba? Tsaka, Si Rose pang Ashtin eh. Yeah. O, diba? Oda? Si Midora, hello. O, yan na. Okay, di ba? Okay, mula po sa Marites University, yan po ang Isang Linggong Chismis! May daho pa. Yes, diba? susunod na.